Samantala, planchado na ang halos lahat ng detalye sa paglipat ni Congresswoman Gloria Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center sa darating na araw ng Biyernes. Pero hihirit pa rin ang kanyang mga abogado na sa bahay niya sa Luzon ng Quezon makapagpasko ang dating Pangulo. Nakatutok live mula sa St. Luke's Medical Center sa Taguig, si Susan Enriquez. Susan. Mike, handa na raw si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang nakatakdang biyahe patungong Veterans Memorial Medical Center sa darating na Biyernes. Kaya na raw ng dating Pangulo na magbiyahe mula St. Luke's hanggang sa Veterans Memorial Medical Center sa Biyernes ayon sa kanyang abogado. Nakatayo na raw ang dating Pangulo at nakakain na rin ng solid food. Ngayong araw, bangus at kanin daw ang pananghalian ng dating Pangulo, bagaman iilang subo lang. She is mentally prepared, I think physically prepared na rin, and psychologically okay naman po siya. She's in good spirits. Kanina po ay nakakain siya ng konting solid food. Ano lang naman po, konting boiled rice at saka konting isda para daw madaling matunaw. Ngayon nakatayo na siya. She was able to join us for lunch. Hiling lang daw ng kampo ni Arroyo ang pag-aayos ng banyo sa kanyang lilipatang suite sa VMMC. Sa Huwebes naman daw darating na ang push button na kama na in-order nila para sa dating Pangulo. Nakalatag na rin daw ang security para sa dating Pangulo sa pagbiyahe niya. Handa na raw ang kotseng gagamitin. Pero susunod daw sila sa security arrangement ng PNP. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, kinukonsidera kasi ang by land at by air travel. Kung by land daw, sa ambulansya ito isasakay ng PNP dahil na rin sa kanyang kondisyon. Kaya hihingin din nila ang opinyon ng doktor ni Arroyo. 500 pulis ang gagamitin para sa nakatakdang paglilipat kay Arroyo. Sa ngayon, hinihintay ng kampo ang tugon ng korte sa mosyon na payagang makagamit ng cellphone at laptop si Arroyo. Nung pinagbigyan po yata yung hanggang Biyernes ay wala na po kaming bagong mosyon sa aking pagkalam. Palagay ko pituloy na, wala akong nakikitang kadahilanan maliban lamang po kung malala siguro o merong banta sa seguridad. Ayon sa kaalyado ni Arroyo na si Quezon Representative Danilo Suarez, maghahain daw ng mosyon ang Pampanga Congressman sa korte para humingi ng Christmas furlough o para makapagbakasyon ngayong Kapaskuhan sa kanyang bahay sa La Vista, Quezon City. Panawagan ni Suarez na sana naman daw huwag nang tutulan o harangin ang aapilang ito ni Arroyo sa korte sa ngalan ng spirit ng Christmas. Samantala, kaninang hapon, ilang mga taga-suporta pa rin nitong si dating Pangulong Arroyo ang dumalaw sa kanya at sinabi ng mga ito na sila daw ay nakinabang sa mga housing program ng dating Pangulo. Samantala, sinabi rin ni Attorney Ferdinand Topacio kanina na pauwi na mula sa Europa si Attorney Raul Lambino. Pero tumanggi pa itong sabihin kung ano ang naging resulta ng lakad ni Attorney Raul Lambino na umalis daw na may dalang liha mula kay Congressman Edsel Lagman. Matatanda ang sinabi ng kampo ni Arroyo na idudulog nila sa International Court of Justice ang kaso ni Arroyo. Sinulatan ng GMA News ang ICJ at tinanong kung natanggap na nila ang inihain ng kampo ni Arroyo. Pero ang sagot nila, hindi nila tatanggapin ang mga kaso ng mga individual dahil ang layo ng ICJ ay resolbahin ang mga legal issue sa pagitan ng mga estado na naaayon sa international public law. Mula rito sa St. Luke sa Taguig, Mike. Okay, Susan, ano itong mga nakaraang araw, may mga balita na nag-aalsabalutan na o isa-isa na, unti-unti na nagbabalot ng mga gamit ng dating Pangulo para sa paglipat niya sa veterans. Anong balita tungkol dyan sa St. Luke, Susan? Well, ganoon din yung tinanong natin kanina kay Atty. Topacio kung si dating Pangulong Arroyo ba ay naghahanda na. Sabi naman niya ay madali naman dahil ilang gamit lang naman. Mga usually mga damit at mga personal na gamit niya ang kanyang dadalhin kapag siya ay dinala dito sa VMMC. So hindi masyado daw magiging sagabal yung pagbabalot o pag-iimpake ng kanyang mga gamit dito sa St. Luke's sa Taguig. Okay, kaya ang ibig kasi sabihin ng impormasyon na yan at ngayon at nabeberipika, ay talagang handa na ang dating Pangulo at naasahan niya na talaga yung paglipat sa kanya doon sa may veterans. Maraming salamat, Susan Enriquez. Bababa po ang singil sa kuryente ngayong buwan ayon sa Meralco. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, magit 50 piso ang mababawas sa inyong bill. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayong magpapasko, patong-patong daw ang gastusin, kaya ayon kay Kathleen Tolentino, makakatulong ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, bumaba ng 27 centavos ang singil sa generation charge o binabayaran sa power generating company sa paglikha ng kuryente. 27 centavos, malaki na din po yung tulong nun para mabawasan po yung bayad po sa kuryente. Ganon.
malaking tulong na din yun para sa Christmas. Ganun po. Makakasave din ng money. Ang isang bahay na kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan, makakamenos ng 54 pesos sa bayarin sa kuryente. Nitong Nobyembre lang tumaas ang singil sa kuryente dahil sa maintenance ng ilang planta. Pero ngayong balik normal na ang operasyon, kaya bumaba na rin ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Kinain nito ang mas mahal na bentahan ng kuryente ng mga independent power producers at National Power Corporation. Noong November, nag-normalize yung operation ng pipeline. So nakakapagtakbo na normal na rin ang tatlong planta na tumatakbo sa Malampayan natural gas. Dahil doon, nag-normalize din ng Western prices at bumaba ng more than 3 pesos per kilowatt hour. Karaniwan kapag kapanahon ng taglamig, pababa ang singil sa kuryente. Pero hindi maipangako ng Meralco kung pagtungtong na Enero, pababa pa rin ang singil sa generation charge. Ayon sa Meralco, dumedepende kasi ang presyo ng kuryente sa iba't ibang mga factors, kabilang na ang presyo ng petrolyo at foreign exchange rate. At paubos na raw ang murang bulk gas na gamit ng malalaking planta sa Luzon. Kaya magsisimula ng gumamit ng regular price na natural gas sa mga naturang planta na maaari makapagpamahal ng presyo ng kuryente. Hopefully the same trend will continue, but of course that remains to be seen. Ang generation charge movement naman really depends on many factors, so it's hard to say as of the moment kung ito pa rin yung magiging sitwasyon natin pagdating ng January. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Magplano, magsiguro, makibalita. I am ready. Serbisyong totoo ngayong Pasko ng GMA News. Mga kapuso, may sagot na po ang ating gobyerno sa mga namemeke nung tinatawag na Import Commodity Clearance o ICC na mga sticker. Yung sticker na yan, at tulad po ng nababanggit dito at nababalita, tatak po yan ng mga dekalidad at mga ligtas na mga produkto. Yung pong napepeking ICC sticker ay babaguhin na. At yan ay para hindi sila basta-basta magagaya. Nakatutok si Micaela Papa. Dahil bibisita ang mga apo, mahalaga raw na makulay at maningning ang Pasko sa bahay ni Regina. Pero mula raw nang umusok ang mumurahing Christmas lights nila noon, maingat na daw siya ngayon. Titignan namin kung maayos yung katulad sa Christmas light, kung meron yung tatak ng Tapos yung mura siya pero yung mapapakinabangan ng husto. Ngunit aminado ang mismong DTI na ang Import Commodity Clearance o ICC sticker na tatak ng ligtas at dekalidad na produkto na pepeke na rin. Ang sagot nila, bago at improved ICC stickers na halos imposibleng pekein. Iba ang hugis ng bagong hologram sticker sa kasalukuyang 2009 design. Mas malinaw ang mga linya at hugis at mas matingkad ang mga kulay. Dahil daw ito sa makabagong electron beam technology na nakakapag-print ng 500,000 dots per inch o DPI. Malayo sa 2,500 dots per inch na kaya ng normal na printer. Hindi rin daw basta-basta makakabili ng e-beam printer. Kailangan pa daw magparehistro sa International Hologram Manufacturers Association bago mabili sa halagang mahigit $1 million. It will require a lot of money and it will require perseverance to do it. So baka hindi na worth it to fake it dahil it will become so expensive to fake it. Hindi rin ito basta-basta maililipat sa ibang produkto dahil masisira ang sticker kapag sinubukan tanggalin. Meron ding mga hugis o sulat sa sticker na makikita lang sa pamamagitan ng espesyal na microscope na dala ng DTI inspectors. Sa April 2012 pa ipatutupad ang bagong stickers, kaya ngayong Pasko, maging mapagmatsyag na lang muna sa mga bilihin. Kung sa tingin nyo ay peke ang ICC sticker o di ligtas ang isang produkto, isumbong sa 751-3330. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hey there mga kapuso, oras na naman para sa mainit nating chikahan. Digdong Dantes, hindi pa rin daw nasasakyan ang mamahaling motorsiklo na regalo ni Marian Rivera. Bakit kaya? At Annabel Rama hindi napigilan na ang emosyon ng makaharap sa piskalya ang nagdedemanda sa kanyang si Nadia Montenegro. Ang buong detalye niyan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod! Dalawang nagmumotorsiklo, biglang pinagkataga ng lalaki na yon. Bata sa Bicol o sa Bohol po, lapnos ang balat ng mahulog sa kawa ng kumukulong tubig.
Ilang asong nasagip sa sabong ng mga asong tinatawag na dogfight sa Cavite, kalunos-lunos ang itsura. Ang ilan, tinuluyang pinatulog na. Merong bagong planetang natuklasan, kahintulad daw ng ating mundo. Malalaman natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.